Bakit lahat ng bagay ay walang kabuluhan? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Yolanda Burke and si Brother Paul. Happy anniversary po sa inyo. And nagpapasalamat rin po ako sa Harvest Christian Ministries for inviting me yesterday. It's a privilege to be with you, no? So salamat kay La Pastor Tani and the leadership of the church. Now, ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa mga sinulat ni Haring Solomon. So kahapon kumuha po tayo ng isang devotion from the book of Proverbs. Ngayon naman po ay isang verse or isang passage from the book of Ecclesiastes. Bukas po, isa na namang sinulat ni Haring Solomon, yung Songs of Solomon. So tingnan natin, ano ba ang meron dito sa Ecclesiastes? Ecclesiastes po, ito po yung sa lahat ng mga philosophical books na yun na-encounter ko, ito yung favorite ko, no? Very pessimistic. Negative, sobrang nega nung Ecclesiastes. And there's a reason for that. So pag-usapan natin 'yan, no? So sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 1, verse 1 hanggang yung verse 2 lang, basahin po natin. So sabi po dito, the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. So si Haring Solomon po 'yan. Ito po yung sabi niya. Meaningless, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. Lahat ng bagay po walang kabuluhan. Pag sinabi pong meaningless, yung ibig sabihin po niyan, sa ibang translation po niyan ay vanity. Sa Hebrew po niyan ay hebel. Ang ibig sabihin po nun, ayan, para ma-illustrate natin, no? Tingnan natin mabuti. Ayan, nakita niyo po ba yon? Ang tawag po dyan ay mist. Mist. Ang tawag po doon ay hebel. Ang tawag po doon ay vanity. Ibig sabihin, naririyan. Yung buhay natin, saglit lang. Naririyan lang for a little while. Kapareho po yan ang sinabi ni James sa James chapter 4 verse 14. Sabi dito, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? Ano ang iyong buhay? For you are a mist. Same po nito. Mist. Naririyan. Tapos wala na. That's life. So sabi dito, what's your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sa Tagalog po, ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw. Sabihin mo nga sa iyong sarili, sinasabi ko rin to sa aking sarili, singaw lang ako. No? Singaw lang. Na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. So pag bumalik po tayo sa Ecclesiastes, yun yung sinasabi niya, meaningless, meaningless, vanity, singaw lang tayo, ang bilis lang nating mawala. Kaya lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Now, napakaganda po na itong usapan na to, no? Kasi makikita niyo yung lalim ng theology ng Book of Ecclesiastes. So, umpisan po natin sa teaching natin ngayong araw. Number 1, everything is meaningless. Everything is meaningless. Lahat po ng bagay dito sa mundo walang kabuluhan kasi nga yung mundo natin ay napasakop sa sumpa. Napasailalim sa isang sumpa. Sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng kamatayan. That's why everything is meaningless. Si Solomon po nung sinulat niya to, siyempre philosopher siya, inobserbahan niya talaga, wala talagang kabuluhan eh. Saan ka hahanap ng meaning kung eventually mamamatay ka rin lang? Magkaroon ka man ng maraming kayamanan. Si Solomon maraming asawa, maraming ginto, tanyag na tanyag ang pangalan. Pero ang sinasabi niya, mamamatay din ako eh. Panandalian lang ang lahat ng ito. Vanity. Therefore, it's meaningless. Walang kabuluhan. So everything is meaningless according to Ecclesiastes. And number 2 po, ito po yung kadahilanan. Because the world is under a curse. Ang mundo po natin ay napasailalim sa sumpa ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya po pag binasa niyo po yung Ecclesiastes, lagi niyong maririnig yung salitang under the sun.
under the sun. What do people gain from all their labors, at which they toil under the sun? Ibig sabihin ng under the sun, under heaven. Lahat ng activities natin, lahat ng pagpapagod natin under heaven, under the sun, lahat ng ito ay walang kabuluhan. Bakit nasa ilalim tayo ng sumpa? Ang lahat ng gagawin natin, ang dulo, frustration, despair, hopelessness. At ito po yung pangatlo. No? Number 3, death is the great equalizer. Death is the great equalizer. Yung kamatayan po, una, meron akong tinatawag na death test. No? Kailangan yung lahat ng ginagawa mo, it must go beyond the grave. Kung ang lahat ng ginagawa mo ay pang hanggang hukay lang, walang kabuluhan yan, vanity yan. It's just a mist. No? It appears for a little while and then vanishes. Kaya dapat lahat ng ginagawa natin lumalampas hanggang hukay. Mamaya pag-aralan po natin yan. No? Now, pag sinabi po natin death is the great equalizer, yung isang taong mahirap at saka yung isang taong mayaman, pagdating sa kamatayan, pantay din. Parehong namamatay, parehong nabubulok, parehong 6 feet below the ground. No? 6 feet under the ground. Na, lahat tayo magiging bangkay din. Yung itsura ng napakagandang babae. No? Talagang sobrang ganda niya. Tsaka yung itsura ng isang hindi kagandahan. Later on, pag tinignan mo, pareho lang kalansay. Vanity. Kahit ano pang pagpapagandang gawin mo. Tapos yung isa hindi magpapaganda kasi cannot afford. Pag parehong namatay, parehong nabulok, parehong itsurang kalansay, you cannot distinguish sino mas maganda sa dalawa. You see? Death is the great equalizer. Bakit po ganun? Bakit yung mundo, everything we do here is meaningless? Bakit under curse yung mundo natin? At bakit merong death? Now, ang lahat po ng ito nangyari po dahil sa pagre-rebelde ng tao. Nung nagkasala sila Eva at Adan, minana natin yung kasalanan na iyon at lahat tayo nauuwi sa frustration, despair, and hopelessness. Yan po ang mensahe ng Ecclesiastes. Now, pag binasa niyo po yung Ecclesiastes, dapat po lagi itong karugtong. Listen to this mga kapatid. Pag binasa mo yung book of Ecclesiastes, dapat karugtong lagi ito ng Romans chapter 8. Verse 19 hanggang 23. So dito po, babasahin ko lang yung isang parte, no? So sabi dito, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility. Ano po ibig sabihin nito? Basahin natin sa Tagalog. Ang nilikha ay ipinasakop. Listen, mga kapatid. Pinasakop. Ibig sabihin, under. Ipinasakop, subjected sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Si Paul po ang sumulat nito. Ano po ang hugot nito? Ecclesiastes. Yung reality na tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Kahit magpakayaman ka dito sa mundong ito, magpakasagana ka, ibigay mo sa iyong katawan lahat ng damitan mo ng maganda, suotan mo ng alahas, no? Pasayahin mo ng mga bisyo at all kinds of activities na magsasatisfy sa laman, lahat ng yan meaningless, walang kabuluhan. Ang nilikha ay ipinasakop sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. And what's the point? What's the point of all this? Ito po yung pinakapuntos mga kapatid. Para yung Book of Ecclesiastes, ituro tayo kay Kristo. Go to Christ. In Him, you will find meaning, you will find life, you will find satisfaction, you will find hope, you will find a meaningful life. Mamaya po sa Dive Deeper, pag-usapan natin yung theology ng Book of Ecclesiastes. Now, paano po natin to isasabuhay mga kapatid? Itong Ecclesiastes po, umpisa pa lang ganito na meaningless, no? 12 chapters po ito. Pagdating sa chapter 12, nag-conclude na si Haring Solomon. And that's our application for today. So, pagdating po rito sa Ecclesiastes 12, verse 1, kung ano na po ito, papunta na sa conclusion, no? Kaya ilagay natin dito, conclusion of the matter. Number 1, paano natin ito isasabuhay? Remember your Creator in the days of your youth.
Alalahanin po natin ang lumikha sa atin habang bata pa tayo. Tingnan niyo po, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come. Bago pa manghina ang ating mga katawan. Bakit? Kasi habang bata ka pa, paglingkuran mo na ang Panginoon. Hanggat may lakas ka pa, ibigay mo na sa Panginoon. Hanggat malinaw pa ang iyong mga mata, hanggat kaya pa ng iyong mga kamay na maglingkod sa Panginoon, ibuhos mo na sa Panginoon. Because in God, there is meaning. Kasi yung labor, yung pagtatrabaho natin, yung pagsusumikap natin, sa Panginoon lang magkakaroon ng kabuluhan. Apart from God, life is meaningless. Sabi po rito sa verse 13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Kaya point number 2 natin, fear God and keep His commandments. Sabi ni Haring Solomon, ito na yung conclusion ng lahat. Naobserbahan ko ng lahat. Nakita ko na lahat. No? Nag-philosophize na ako. Mineditate ko na to. Itong mga bagay na naobserbahan ko sa mga tao under the sun. Ito talaga yung conclusion. Matakot ka sa Diyos, igalang mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos. Fear God and obey His commandments because that is the duty of mankind. Do your duty. Kapag ang isang taong walang takot sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, yung buhay niyan walang kabuluhan. Yung buhay niyan walang kakahinat ng maganda. Fear God and keep His commands. That is the duty of mankind. Yan yung gawin natin. Diyan lang tayo makakatagpo ng makabuluhang buhay. And point number 3 po, prepare for Judgment Day. Maghanda po tayo sa araw ng paghuhukom, when all our works will be revealed. Sabi po sa verse 14 ng Ecclesiastes chapter 12, for God will bring every deed into judgment. Conclusion na po, ito na po yung huling verse ng Ecclesiastes. Nagsimula sa meaningless. Pero pagdating rito sabi, pinakahuling verse, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or bad. Sa mga kapatid, kung gusto natin magkaroon ng makabuluhang buhay, kailangan lahat ng gagawin natin pumasa sa Judgment Day test. Ano po ibig sabihin nun? Na pag may ginawa tayong mabuti, we make sure na ginagawa natin yun para sa kapurihan ng Panginoon. Hindi to glorify ourselves, o itaas ang pangalan natin, o magmukha tayong mabuti sa harapan ng mga tao, kundi gumagawa tayo ng mabuti para papurihan ng Diyos so that people will see the goodness of God through you. Mapapurihan, mapasalamatan ng ating Diyos. Kapag yung mga activities natin, lahat ng ginagawa natin ay ganon, ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos, pagharap natin sa araw ng paghuhukom, papasa yung mga ginawa natin sa Judgment Day test. Hindi malulusaw. Kasi lahat ng ginawa natin para sa sarili nating kapurihan, malulusaw lang yon sa araw ng paghukom. Pero lahat ng ginawa natin para sa kapurihan ng Diyos, ito ay magtatagal ng pangwalang hanggan. So prepare for Judgment Day when all our works will be revealed. Remember 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Now, para po sa ating discussion, what is life meaningless unless we pass the Judgment Day test? Para po sa ating dive deeper, marami po tayong pag-uusapan. Number 1, why is Ecclesiastes so pessimistic? Number 2, why does Ecclesiastes emphasize hopelessness? And number 3, what is the main theology of Ecclesiastes? And number 4, how can we pass the Judgment Day test? Pag-usapan po natin yan mamaya sa Dive Deeper. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, teach us to remember you in the days of our youth and in every season of life. Guard our hearts from chasing what is empty and fix our eyes on what is eternal. Give us a deep reverence for you
that we may fear you rightly and walk in joyful obedience to your commandments. Shape our desires to align with your will. Prepare us for the day of judgment when all things will be revealed. May our lives reflect faithfulness, holiness, and trust in your grace. Keep us steadfast until the end, living for your glory alone. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa inyo. Ang Diyos po ang magbigay ng katagumpayan sa inyo ngayong araw. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.